At ayan mga ka-crypto, sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang ibinahaging post dito ni John Squire na isa pong kilalang influencer. Ang kanyang post po dito ay tungkol sa isang mahalagang pahayag mula kay Ripple CEO Brad Garlinghouse tungkol po sa pangmatagalang kinabukasan ng buong industriya. Sa kanyang ibinahagi dito sa platform na X, inalala ni Squire ang naging babala ni Garlinghouse noon na ang karamihan sa mga cryptocurrency ay kalaunay mabibigo at mawawalan ng bisa. Hindi dahil sa babagsak ang buong industriya, kundi dahil napakaraming token ang walang malinaw na dahilan kung bakit po sila nalikha. Binigyang din ni Squire ng mga project na may pinakamataas na tsansang manatiling buhay at may kaugnay sa market ay yung mga nagbibigay po ng tunay at nasusukat na real-world utility sa mga gumagamit o users nito. Ang para po sa akin, ang ganitong klaseng pananaw ay nagbibigay po ng malinaw na gabay sa mga investors na suriin ng mabuti ang kanilang hinahawakan sa halip na magpadala lamang sa hype ng market. Ang bawat digital asset ay kailangang magkaroon po ng matibay na pundasyon at praktikal na gamit upang makasabay sa mabilis na pagbabago ng panahon. At ngayon ay ano ba ang batayan sa likod ng pahayag na 99% ang babagsak? Sa video po dito na inihayag at ipinakita sa post, detalyadong ipinaliwanag ni Garlinghouse ang kanyang pananaw sa sektor ng mga digital asset. Ayon sa kanya, ang mga bagong market ay karaniwang umaakit ng napakaraming participants na nagpapakitang kaya nilang lutasin ang iba't ibang problema o kaya ay tugunan ang mga pangangailangan ng mga buyers. Gayunpaman, inulit niya ang kanyang naunang hayagang prediction na ang 99% o 99% yan ng lahat ng crypto ay malamang na bumagsak hanggang sa maging zero ang halaga. Sa kabila ng madilim na pahayag na ito, gumawa siya ng malinaw na pagitan sa pagitan ng mga token na walang praktikal na layunin at ng mas maliit na grupo ng mga project na nakatutok po sa paglutas ng mga tunay na problema sa lipunan. Ayon po kay Garlinghouse, ang matitira ay binubuo ng mga project na kaya pong magbigay ng solusyon sa malaking saklaw at maglingkod sa mga tunay na customer. Idinagdag pa niya na ang bahaging ito ang siyang magiging pinakamahalaga sa paglipas ng mga dekada habang patuloy na lumalago ang digital na ekonomiya sa buong mundo. At ngayon ay paano naman po iniuugnay ni John Squire ang kanyang position kay XRP? Ang mga tinuran ni Garlinghouse ang nagsilbing pangunahing basihan ng position at paniniwala ni Squire pagdating po kay XRP. Sa halip na isipin na ang buong market ay sabay-sabay na aangat o babagsak, ang kanyang argumento ay nakasalalay po sa katotohanang si XRP ay kabilang sa mga cryptocurrency na mayroong matukoy na use case sa halip na yung mga binuo lamang ng walang malinaw na operasyon. Ang nasabing pahayag ay umani rin ng iba't ibang pagsang-ayon mula po sa ibang mga community member dito sa internet. Ayan po kay Cole Germain, ayan, si Cole Germain, tumpak ang naging babala ni Garlinghouse noon tungkol sa dami ng mga token na walang makabuluhang layunin habang pinupuri rin ang patuloy na paggamit kay XRP. Sumang-ayon din ang isang gumagamit o user na si Yuan. Yan, si Yuan, nagsabi po siya na ang mga cryptocurrency ay nangangailangan ng tunay na utility at practical na application
upang manatiling may halaga sa mahabang panahon. Ayan ang para po sa akin, ang ganitong klaseng usapan ay nagpapatunay na ang hinaharap ng finance ay nakasalalay sa kakayahan ng isang technology na magamit sa araw-araw na transaction ng mga tao at negosyo. Ang mga simpleng haka-haka ay maaring magdala ng panandaliang ingay. Ngunit ang tunay na halaga ay nagmumula sa kung ano ang aktibong nagagawa ng sistema sa ekonomiya. Ano naman ang kahalagahan ng framework na ito para sa mga investors? Mahalagang tandaan natin na ang mga komento ni Garlinghouse ay hindi po nagbigay ng anumang tiyak o partikular na price prediction para kay XRP. Sa halip, nag-alok po ito ng isang mas malawak at masusing framework para sa pagsusuri ng mga digital asset batay sa kanilang kapasidad na tumugon sa mga pangangailangan ng mga buyers at mag-operate sa mataas na antas ng transaction. Para po kay Squire, ang balangkas na ito ang nagpatibay ng kanyang desisyon na manatiling positibo o bullish sa hinaharap na XRP. Ang kanyang pananaw ay umiikot po sa malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng mga speculative tokens na may limitadong layunin at ng mga crypto networks na may kakayahang sumuporta sa mga praktikal na solusyon sa mahabang panahon. At ayan mga ka-crypto, sa kabuuan, naniniwala ako na ang ganitong uri ng malalim na analysis ay napakahalaga para sa sinumang nais magtagumpay sa pag-aaral ng mga digital assets. Ang pag-unawa na ang tagumpay ay nakasalalay sa praktikal na gamit at hindi po sa pangalan lamang ay nagbibigay po sa atin ng tamang direksyon upang maprotektahan ang ating mga pinaghirapang pondo ngayong taon at sa mga susunod pang henerasyon. At ayan, basahin po natin dito yung actual na post ni John Squire. Sabi niya dito, Brad Garlinghouse warned years ago that the vast majority of cryptocurrencies wouldn't survive. Not because crypto would fail, because most tokens have no reason to exist. The survivors will be the ones with real-world utility. That's exactly why I'm betting on XRP. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. At kung nagustuhan po ninyo ang panonood sa video na ito, maaari na rin po ninyong isunod na panoorin ang recommended na video natin dito.